Natin ngayon si Brother Eli para ibigay naman yung ika nga pinakakaibahan dun sa mga nabanggit na ng mga ating mga kasama dito bago po tayo mag-gap. Brother Eli. Ganito yon, ang pagkakaiba namin sa ibang pananampalataya, kagaya halimbawa nung sinasabi ng kaibigan si Ginoong Obidos na sila ginagamit nila ang buong banal na kasulatan. Alam nyo, yung paggamit ng Biblia, hindi po buong banal na kasulatan dapat nating gamitin. Dapat nating basahin, hindi dapat gamitin. Pakinggan nyo, dito po sa unang Timoteo, 1:8 hanggang 9, dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ayon, ang kautusan mabuti kung ginagamit sa matuwid. Ngayon, may mga kautusan sa Biblia hindi mo dapat gamitin sa ating panahon. Kagaya halimbawa nitong kautusan ito sa isang talata ng Levitico, sabi ng Diyos dito sa kapitulo 11 at ang bersikulo'y patuloy, ang mga ito ang makakain ninyo, alinmang may hati ang paa, baak at ngumunguya sa mga hayop inyong makakain. Gayon may, huwag ninyong kakanin ng mga ito sa ngumunguya o doon sa may hati ang paa, ang kuneho, ang liebre, ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, dadapot hindi ngumunguya, karumaldumal sa inyo. Sa mga dito, hindi mo gagamitin itong kautusang ito, babasahin mo lang ito. Hindi kagaya nung claim ni Mr. Obidos kanina na sila raw ginagamit nila ang buong kasulatan. Ako, binabasa ko ang buong kasulatan at sinasaliksi ko. Pero para gamitin ko ang lahat ng kautusang naririto, hindi mo dapat gamitin yung kautusang hindi nauukol sa'yo. Ngayon, doon naman sa sinabi kanina ni Mr. Chua, kasi ang tinatanong yung pagkakaiba yan. Ang pagkakaiba, kagaya ng halimbawa sa Iglesia ni Cristo, pag bumasa sila sa Biblia, yung anghel, papaliwanagan nila, kukuha sila ng diksyonaryo, yung the Big Four, papaliwanagan nila, kukuha sila ng diksyonaryo ng world history, modern times, and the living past. Kami naniniwala, 34:16 ng Isaias, ang sabi ng Diyos, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sa mga kapatid, ang aming paniniwala, kaiba sa Iglesia ni Cristo na kumukuha ng paliwanag, nung nakasulat sa Biblia, kinukuha ang paliwanag sa diksyonaryo at saka sa mga ibang libro. Dapat dito lang sa aklat ng Biblia, manggaling ang kabuuan ng pananampalatayang ituturo mo sa mga tao. Yun ang isa sa aming matibay na pundasyon ng pananalig. Hindi namin gustong lumampas dun sa sinabi na ukol sa amin. Hindi, yung lahat na sinabi sa Biblia, gagawin mong batayan, no? May sinasabi ang Biblia para sa ating panahon. At ang sabi sa Hebreo 1:1, ganito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Ipagpapatuloy ko po. Maraming salamat. At ngayon naman si Brother Eli Soriano. Sa ikalawang round ko, ibig ko lang ipakita sa inyo, mga kababayan, na mayroong mga bagay na sa Biblia, hindi po pwedeng basta hinawakan mo Biblia, binasa mo, ginamit mo, iyon ang nasdo ka na sa totoo. Kagaya halimbawa nung i-claim mo naman na kailangan walang dagdag, walang bawas. Lahat pwedeng mag-claim nun. Pwede i-claim ni Ronald John, pwede i-claim ni Mr. Chua, pwede i-claim yun ni Mr. Valenciano. Pero napapansin ko, sa saksi ni Jehovah, hindi nila sinusunod ito. Itong sinasabi ito. Dito, babasahin ko, mga kababayan. Gayon din naman ang mga babae, magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ang mahahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ito'y nasa 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10. Ibig sabihin, kung ang claim natin ginagamit natin ng kasulatan, buong buo, dapat sa saksi ni Jehovah, bawal yung mga babae mag-alahas, yung magsuot ng mga mariringal na damit, magpantalon, dahil ang kailangan maringal, yung mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Yun lahat kami rito, ikiklaim namin na kami gumagamit ng buong kasulatan at sa tamang paraan. Wala namang aamin dito ba, kababayan, sa amin, na kami kung gumamit mali, Pero yung application nun, yun ang hinahanap natin sa mga relihiyon. Halimbawa, kagaya nung sinasabi ng Biblia na
Ako bagay ikay ako bagay nagkasala dahil sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang makataas kayo. Sapagkat ipinangaral ko ang ebanghelyo ng walang bayad. Ikalawang Korinto 11:7. Meron ngayon kapirasong aral lang, papabayaran Di ba? Yung mga nagpupunta sa mga bus, yung mga nagpupunta sa mga sasakyang bayan, sa mga palengke, sa mga supermarket, sa mga department store, konting daldal, hihingi na ng abuloy. At ang masama ron, ang hinihinga ng abuloy, hindi naman niya kapanalig. Sapagkat sa Biblia, yung mga hindi kapanalig ng mga apostol, hindi nila kinukunan ng pera yon. Pakinggan nyo dito sa 3 Juan, ito po'y nakasulat sa 3 Juan, at ito'y nasa versikulo 7. Sapagkat dahil sa pangalan, nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Yung mga alagad nung una, yumaon, nangangaral. Wala silang kinuhang anuman sa mga hintil. Itong mga relihiyon ngayon, lalo na yung nagpupunta sa mga palengke, walang patawad yan, kahit sino, hinihinga ng abuloy niyan itong nasa Biblia, hindi kumukuha ng anuman sa mga hintil. Ibig sabihin, yung mga hindi sumasampalataya, yung hindi nila kapanalig sa relihiyon. Ngayon, sana mapatunayan natin na ang isang relihiyon, kung kiniklaim niya na ginagamit niya ang Biblia as a tool for salvation, sana irespeto niya ang bawat sinasabi ng Biblia. Halimbawa, pupunahin ko ng isa si Mr. Obidos. Sabi nila, pinaniniwalaan nila ang buong Biblia. Pero sila nagsasabi na yung sinabi ni Kristong impyerno, hindi raw talagang may impyerno, kundi yung daw ay libis ng hinom. Yung daw ay tapunan ng basura sa Jerusalem nung araw. Lumalabas sa kanila, walang parusa. Walang lalabas na walang parusa ang Diyos para sa mga tao. Ayan. Kay Mr. Obidos, yung mga 144,000, yun yung pupunta sa langit, Kay Mr. Valencia, kay Mr. Chua naman, wala daw pupunta sa langit na mga anak ng Diyos na yung kanyang sinabi kanina, before Acts 28:28, Diyan, nagkakaroon na ng conflicting ideas, Kaya ako naman, kaya ako sinasabi ito, hindi para atakihin sila, kundi para to spice up the show, Joseph, Para magkaroon ng point of comparison ng ating mga kababayan. Na kaya ako naman sinasabi ito, ako nananalig na ako man, kung gumamit ng kasulatan, dun sa tama't walang dayang pamamaraan. Na pag sinabi ng Biblia, ipangaral niyong walang bayad, wag mong pababayaran ng binyag. Kaya lahat ng nagpapabayad ng binyag, antikristo yun. Pag sinabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad ng aral, yung bang kasal ay aral. Di aral. Ba't nagpapabayad ka ng kasal? Di sa demonyo ka. Hindi ba yun ang lalabas nun? Dahil yung kay Kristo, hindi nagpapabayad ng aral. Di ba? Okay, maraming salamat. Kasi may tanong na po dito na sa paniniwala ba nila kailangan bang sumama sa isang samahan ng pangrelihiyon o hindi? Sa akin. Sa inyo po ang pagkakataon ngayon. Sa akin namang masasabi, kasi ang tanong naniniwala ba ako na itong samahan namin na kinaaniban ito ang dapat samahan ng tao, Gusto kong punahin si Mr. Valencia dahil sabi niya kanina, hindi yung samahan, kundi kung saan makakapulot siya ng mabuti, doon. Hindi contradiction yun doon sa sinabi niya kailangan umanib sa kanilang samahan, Dahil lalabas, walang dapat aniba, kundi dapat mamulot lang ng mamulot sa iba't ibang mga samahan. Yun ang lumalabas kay Mr. Valencia. Ngayon, ito naman binabasa sa hula ni Mr. Obidos, na ang sabi dito ni Mr. Obidos, ito raw nauukol sa kanila, itong Micah 4:1 hanggang 4, o hanggang 5. Ang sabi dito sa Biblia, maraming mga bansa ang magsisiparoon sa kanila. Sila Mr. Obidos, baliktad. Sila ang pumaparoon sa mga bansa. Hindi tama sa kanila ito. Di ba? Magkaiba Ang nakasulat sa hula, itong mga taong ito ang pupuntahan ng mga bansa. Presentable yung mga taong pupunta sa kanila. Pero si Mr. Obidos, sila ang pumupunta sa mga bansa. Kaya hindi po pwede sila ito. Pakinggan nyo mga kababayan. Dito po sa isang talata ng banal na kasulatan, ang talagang samahan na dapat nating samahan. Gusto kong basahin itong unang Juan, sa unang Tesalonica 2, at ang talata ay 13. Sapagkat kami nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ng salita na ipinangaral, ay inyong tinanggap, hindi gaya ng salita ng tao, kundi sa makatidbagay ang salita ng Diyos, na inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, yung tumanggap ng salita,
ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kaya po, lahat ng tatanggap nung aral na sinasabi sa Biblia, ang matatanggap niyang samahan, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Hindi yung kay Lydia Serrano. Ha? Hindi yung kay Mr. Tayawal. Ha? Yung iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. O, Miss Serrano, baka sabihin mo na naman, ginagamit ko yung pangalan nyo. Nasa Biblia ito. Ha? Hindi ito yung inyo. Sapagkat kayo nasa Pilipinas, ang puno nyo, babae. Bawal ng Biblia yan, ang puno ng iglesia, babae. Unang Timoteo 2:11. Ngayon, ang sabi, yung tatanggap ng mga salita ng Diyos, sabi, naging katulad nung iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kaya po, kami, nung tanggapin namin yung salita ng Diyos, umanib kami doon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ngayon, merong mga pilosofo, ano naman ang papeles mo na tinanggap ka naman nung aniban mo yon? Sabi nila, no? Eh, meron na pong papeles, nasa Biblia na nga ang papeles eh. Ano yung sabi ng Diyos? Sa bawat bansa, siya na gumagawa ng katwiran, gumagawa ng tama, at natatakot sa Diyos, katanggap-tanggap sa Kanya. Yes 34:35 ng gawa ng mga apostol. Kaya sa bawat bansa, meron tao, halimbawa, Paano daw ninyo mapapatunayan na kayo ang may karapatan na mangaral? Tigi 1 minuto lang po. Galing ito kay Richard de la Cruz ng Iglesia ni Cristo. ipapansin sa ating mga tagapakinig ngayon, ito pong aming pag-uusap na ito, maaaring magkaroon pa ito ng kasunod. Pero ang amin pong masasabi ganito, sa lahat ng mga nagsasalita ngayon, ang kailangan natin yung katalinuhan sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Huwag ho kayong papayag, mga kababayan, na ang sino man sa amin, mapaniwala kayo nung hindi sinasabi ng Biblia. Halimbawa, kagaya nung paniniwala ni Mr. Ubidos na ang sabi niya, yung pangalan daw na Jehova, natitiyak daw nila yung kanilang itinuturoy utos ng Diyos. Samantalang dito sa kanilang libro, ang sabi ganito, at ito po yung libro nilang nangangatwiran mula sa kasulatan, page 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Biro nyo, yung palang Jehova na pinangangaral nila ngayon, yung pangalan na yon, hindi kilala ng mga sinauna, Hudyo o Kristiyano. Pati mga apostol hindi kilala yung Jehova. Sila lang may pangangaral nun ngayon. O kaya lumalabas, para bang kung ating kukunin yung essence ni sinasabi ni Mr. Obidos, talagang tumutupad siyang maipangaral yung salita ng Diyos. Kaya lang, pinangangaral niya salita ng Diyos, moderno. Hindi yung dati na Yod, He, Vav, He. Na YHWH.